Si Leona Montefalco ay ang bunsong anak ng kilalang business tycoon sa Pilipinas na si Don Henry Montefalco. Sa kabila ng pagiging kilala ng kanyang pamilya sa larangan ng pagnenegosyo, ay wala namang kahilig-hilig itong si Leona na sundan ang yapak ng kanyang mga magulang. Puro travel o di kaya pagpunta sa mga bars ang kinahiligan nito kasama ang kanyang mga barkada. Wala siyang pakialam sa kung ano ang ginagawa ng kanyang mga magulang. As long as na-enjoy niya ang sarili niya, ay kontento na siya sa ganoon. Isang gabi ay nakita siya ni Don Henry na nakaupo sa may sala na mukhang wala pang tulog at nakainom. "Leona, can we talk?" Pagalit na sambit ni Don Henry. "Dad, I feel tired and sleepy. Pwede ba sa ibang araw na lang, Dad?" Nakabugnot na saad ng dalaga. Hindi pa man nagsasalitang muli ang ama, ay bumagsak na ito sa sofa at tuluyan ng nakatulog. Kinaumagahan ay maagang nagising si Leona na hawak-hawak ang ulo dahil sa sobrang sakit. "Oh my God, naparami na naman yata ang inom ko kagabi kasama ang mga tropa. Ang sakit ng ulo ko," namimilipit na sambit ng dalaga. Ilang minuto ding inihiga ng dalaga ang katawan sa kama at nang medyo nahimasmasan na, ay pumunta na siya sa kanilang dining area upang humigop ng mainit na sabaw. Lingid sa kanyang kaalaman, ay ilang oras na rin palang naghihintay sa kanya si Don Henry sa hapagkainan at agad naman niya itong napansin. "Good morning, Dad," matamlay na sambit ni Leona. Hindi agad kumibo ang kanyang ama. Maya-maya pa ito ay kanyang narinig. "What's good in the morning? Sa tingin mo maaga pa ngayon? Tignan mo ang orasan. Mag-aalauna na tapos kakagising mo lang. Ano ba talaga ang plano mo sa buhay, Leona? Paulit-ulit na lang ang iyong mga ginagawa. Kung hindi nasasangkot sa gulo, ay uuwi ng lasing. Ano ba talaga ang gusto mo, ha?" Galit na sambit ni Don Henry. "Dad, pwede bang wag muna natin yung pag-usapan sa ngayon? Wala ako sa mood na makipag-usap sa'yo. Sumasakit ang ulo ko, Dad." Naiiritang sambit ng dalaga. "But when, Leona? Saka na ba kung nabalandra na yung pagmumukha mo sa media at pinagpapiestahan ka na? My God, Leona, isipin mo yung kapakanan ng ating pamilya. Kilala tayo ng lahat. Naisip mo ba ang kahihiyan na maaaring maidulot sa pinagagawa mo?" May diing sabi ng ama. "Dad, I know what I'm doing. So please stop it. I can manage myself and besides, I'm not a kid that you need to worry about." Sad pa ng dalaga. "Ganun ba? Lagi ka na lang nagwawaldas ng mga pera. Mas maigi pang magtrabaho ka sa ating kumpanya. Nang sa ganoon, ay maranasan mo kung gaano kahirap maghanap ng pera. Hindi pinupulot ang pera, Leona. Tandaan mo yan. From now on, I will freeze your bank accounts para matuto ka ng tumayo sa sarili mong mga paa. I want you to report sa HR sa isang mall na pagmamayari natin. Walang ibang nakakaalam na mag-a-apply ka doon at bibigyan kita ng 3 buwan para baguhin mo ang iyong sarili. Kung makita ko na naging okay ka na, then I will bring back all your Prozen's account." Diretsa ang sambit ng kanyang ama. Gusto pa sanang magsalita ni Leona, ngunit hindi na siya pinakinggan pa nito. Walang nagawa ang dalaga kung hindi ang sundin ang kondisyon ng kanyang ama. Kinabukasan ay maagang nagising si Leona at naghanda ng kanyang sarili. Suot ang puting damit at palda, ay maaga siyang pumunta sa isang mall na pagmamayari nila para mag-apply ng trabaho. Pagdating niya doon ay bumungad sa kanya ang napakahabang pila ng mga aplikanteng nakikipagsapalaran na makahanap ng trabaho. Ramdam na niya ang pagkauhaw habang nakabilad sa ilalim ng sikat ng araw. Dito niya napagtanto na hindi pala madali maghanap ng trabaho. Gayunman, ay lagi niyang inaalala ang sinabi ng amang si Don Henry na huwag itong magpa-special treatment sa mga empleyado ng kumpanya. Sa halip, ay dapat niyang matutunan ang ginagawa ng mga ito at kabilin-bilinan pa nito na huwag siyang magsabi kahit kanino man na anak siya ni Don Henry. Natapos din ang araw na iyon ni Leona. Pagod na pagod ang dalaga
Subalit hindi naman ito nabigo dahil natanggap rin ito sa kumpanya bilang isang sales lady at maaari na itong magsimula kinabukasan. Kinaumagahan ay maagang gumising ang dalaga para sa unang araw ng kanyang pagpasok sa trabaho. Halo-halong emosyon ang kanyang nararamdaman. Na-excite siya dahil makapagtatrabaho na siya, ngunit medyo natakot naman ito dahil ni minsan na hindi pa niya nasusubukang magtrabaho. Mga ilang oras ang nakaraan ay narating na niya ang mall na kanyang pagtatrabahuan. Nakita niya sa may employees entrance ang pila ng mga empleyadong sa palagay niya ay mga baguhan din katulad niya. Tahimik lang siya sa may gilid habang nakikinig sa instruction ng gwardya sa dapat nilang gawin bago makapasok sa loob ng establishmento. Nabasag ang kanyang katahimikan nang lumapit sa kanya ang isang babae na si Marisa. Nakagaya rin niya ay isa ding baguhang sales lady ang dalaga. Hi, ako nga pala si Marisa. Bagong hired lang din ako dito sa kumpanya. Ikaw, anong pangalan mo? Sambit pa ng babae. Ako nga pala si Leona. Bagong hired lang rin ako sa kumpanya. Tugon pa ng dalaga. Nice meeting you, Leona. By the way, may I see your name tag para malaman ko kung saan department ka naka-assign? Oh, wow. What's a coincidence? Same pala tayo ng department. Nakakatuwa naman. May kakilala ka agad ako. See you there sa loob na lang, Miss Leona. Nakangiting sambit pa ng dalaga. At pumasok na nga sila isa-isa habang tinatawag ang kanilang pangalan for area endorsement. Buti na lang pala, Miss Leona, na magkatulad tayo ng department. Para naman sa ganun, ay may kakwentuhan rin ako. Saad muli ni Marisa. Oo nga medyo gumagaan din ang aking pakiramdam kasi may makakausap rin ako kahit papaano, nakasabayan ko rin. Kasi first time ko palang na magtatrabaho mula nang graduate ako. Mahinaong sambit ng dalaga. OMG, ever since ngayon ka lang makakapagtrabaho? Ilang taon ka na ba, Miss Leona? Pagsasalita ulit ni Marisa. I'm 28 years old at graduate rin ako ng business management. Nakayukong tugon naman ni Leona. What? Oh my, bakit ka nag-apply bilang tindera na may natapos ka naman pala? Alam mo bang in-demand yung course mo na yan sa iba't ibang mga kumpanya? Nanghihinayang ako sa iyo May natapos ka naman pala samantalang ako, isang hamak na associate graduate lang. Naikot ko na ang iba't ibang mall sa lugar natin. Kahit iba't ibang trabaho, basta marangal ay papasukin ko. Hay, talagang ganun ang buhay. Dapat kong kumayad ng todo dahil ako na lang ang inaasahan ng aking mga magulang sa probinsya. Ani pa ni Maria. Bigla namang natahimik si Leona at hindi na sumagot pa kay Marisa. Dahil wala naman talaga siyang maibabahagi dito dahil mula nang nag-aral hanggang siya ay nakapagtapos, puro pagsasayang ng pera at pagwawaldas ang kanyang ginagawa. Ilang linggo ang lumipas ay napansin ni Leona na palagi na lang absent o di kaya late na pumapasok ang kanyang kasamahan at maituturing na rin niyang kaibigan na si Marisa sa trabaho. Kaya labis itong nag-aalala at nang magkaroon siya ng pagkakataon ay kinausap niya ang kaibigan. Marisa, pwede ba tayong mag-usap? May problema ka ba? Sabihin mo naman sa akin baka may maitulong ako sa'yo. Pag-aalala pa ng dalaga. Miss Leona, naiiyak na sambit ni Marisa. Napakalaki ng problema ko sa ngayon. Nasa ospital yung itay ko. Kailangan na niyang maoperahan dahil nahihirapan na siyang huminga. May cancer daw ito sa baga. Mahigit 300,000 ang kailangan para maipagamot ko siya. Saan naman ako hahanap ng ganoong kalaking halaga? Kung mayaman lang sana ako, pinaoperahan ko na ang itay. Pero wala Wala na akong malapitan na iba pa. Naluluwang sambit ni Marisa. Sa pagkarinig na ito ni Leona, ay hindi niya napigilan ang sariling maluha. Parang tinutulog ang kanyang puso nang marinig ang napakalaking problema ng kanyang kaibigan. Walang ibang naisip si Leona kung hindi ang lumapit sa kanyang ama para tulungan ang kanyang kaibigan sa pagpapaopera ng ama nito. Kinagabihan,
ay nakita ni Leona ang amang si Don Henry na nakaupo sa kanyang rocking chair na nagbabasa, kaya agad niya itong nilapitan. "Good evening, Dad," sambit niya pa. "Oh, Leona, my daughter, what can I do for you?" "I see. Is there anything I can help you? How was your job in our mall? Are you okay? Parang malungkot ka ngayon ah. May sakit ka ba? Take your med." Gulat at nagtatakang sambit ng ama. "No, I'm okay, Dad." "Dad, can I ask you a favor? Kahit ngayon lang. Please, Dad, pagbigyan niyo po ako. Tulungan niyo po ang kaibigan ko na maoperahan ang ama niyang may cancer. Kahit hindi niyo na po ibalik sa akin ang aking mga bank accounts. Basta tulungan niyo lang po ang aking kaibigan. Please, Dad, para niyo na pong awa. Pagmamakaawa pa ng dalaga." Well, kung yan ang gusto mo, I will do it," sambit pa ng kanyang ama. Biglang nabuhay ng loob si Leona sa mga narinig mula sa kanyang ama. Kaya naman kinabukasan ay inasikaso agad ng isang insurance company ang pagpapaopera sa ama ng kanyang kaibigang si Marisa. Labis naman ang pagtataka nito dahil hindi naman sinabi sa kanila kung sino ang may pusong nagabot ng tulong sa kanila. Iniisip niya na baka ang kaibigang si Leona, ngunit napaka-imposible naman dahil kapwa sila tindera lamang sa mall. Papaanong makakayanan nitong bayaran ang napakalaking gastusin sa pagpapaopera ng kanyang ama? Ano't ano pa man, ay nagpapasalamat pa rin siya sa tumulong sa kanila. Mababa ka sa mukha ni Marisa na masayang masaya ito, kaya naman nilapitan ito ni Leona habang nagtutupi sa mga paninda nilang damit. "Friend, mukhang masaya tayo ngayon ah," sambit pa ng dalaga. "Oo, Miss Leona, sobrang saya ko ngayon dahil may tumulong na sa tatay ko sa pagpapaopera. Pinuntahan kami kahapon ng insurance company at sinabing sila na ang bahala sa lahat-lahat ng gastusin. Alam mo, friend, kung sino man yung tumulong sa amin na yon, ay utang ko ang buhay ng tatay ko sa kanya. Kaya lubos akong nagpapasalamat kung sino man siya." Nakangiting sambit ni Marisa. Natuod at hindi naman nakapagsalita si Leona. Gusto sana niyang sabihin na siya ang nagpumilit sa kanyang ama na ipagamot ang ama ni Marisa. Ngunit iniisip niya rin ang napag-usapan nila ng kanyang ama na walang sino man ang pwedeng makaalam sa tunay niyang katauhan. Kaya naman nginitian na lamang niya ang kaibigang si Marisa at tinulungang magtupi ng mga damit. Ilang araw pa ang lumipas ay biglang pinatawag si Leona ng manager ng mall. "Miss Leona Montefalco, pinapatawag ka ng may-ari nitong mall. He wants to talk to you in his office right now," sambit ng manager. Medyo kinakabahan naman ang dalaga sa kanyang narinig. Hindi niya alam kung ano ang pakay sa kanya ng kanyang ama. Kaya naman nang pumunta siya dito, ay nakita niyang naiwang nakabukas ang opisina nito, kaya agad siyang pumasok. Pagpasok niya sa loob, ay agad na bumungad sa kanya ang iba't ibang larawan niya habang nagtatrabaho sa loob ng mall. Nakadikit ito sa iba't ibang parte ng opisina. "Oh, my daughter, you here?" Nakangiting sabi ng ama. "Dad, what you mean by this? Bakit ang dami ko pong larawan na nakadikit sa iyong opisina? Halos lahat ng ginagawa ko ay may larawan. Are you spying me, Dad?" Kunot noong sambit ni Leona. "Yes, I am. I hired a special agent na magmasid sa'yo dahil I want to make sure that you did what you have promised to me. And today is your 3rd month and I'm happy to tell you that you passed the challenge. Alam ko kung paano mo ginagampanan ang iyong trabaho at kung paano mo pinahahalagaan ang iyong kapwa, kaya I am so proud of you. Today, you're free to do what you want. All your bank accounts are already activated." Saad pa ni Don Henry. Nangiyak-iyak naman si Leona sa kanyang mga narinig. Hindi niya akalaing magagawa niya ang lahat ng iyon. Ang dating nightlife lover ay naging responsible na sa buhay at natuto ng pahalagahan ang bawat oras na dumadaan. "Dad, salamat dahil kung hindi dahil sa inyo ay hindi ko matututunan ang lahat ng ito." Naluluwang sambit pa ni Leona habang nakayakap sa kanyang ama. "I know you can do it, my precious daughter. Kaya bukas,
Maghanda ka na dahil ipapakilala kita sa lahat ng empleyado ng ating kumpanya. Kinabukasan ay maagang nagtipon-tipon ng lahat ng mga empleyado para saksihan ang mahalagang announcement mula sa chairman ng kumpanya. Today, we are here together to witness the soon coming CEO of this company. And there is no other than my youngest and ever gorgeous daughter, Leona Montefalco. Agad na nagsipalakpakan ng lahat ng mga empleyado na naroon, kasama na rin si Marisa. Nagulat man, ay laking tuwa niya nang makita ang napakagandang kaibigan na umakyat sa entablado para sa kanyang talumpati. Marami ang hindi makapaniwala sa kanilang mga nasaksihan na kung papaano ang isang hamak na tendera ay nagmamay-ari pala ng isang napakalaking kumpanya. Ganun pa man, hindi nagbago ang pakikitungo ni Leona sa lahat ng mga empleyado ng kanyang kumpanya. Bagkus ay lalo pa siyang naging malapit sa mga ito. Ginawa niyang sekretary ang kaibigang si Marisa sa kanyang opisina na lalo namang ikinatuwa ng dalaga. Alam mo ba, friend, hindi ako makapaniwala na maaabot ko ang posisyon na ito ngayon. Isa lang akong tindera, pero bakit kinuha mo akong sekretarya na sa bagay na yan, wala naman akong kaalam-alam. Sambit pa ni Marisa. You deserve to have that position, friend, dahil mabait ka sa akin at maaasahan sa lahat ng bagay. Kaya ay binabalik ko lang sa iyo ang kabutihan na ginawa mo sa akin. Sayang naman kung hindi mo magagamit ang iyong natapos. Ani pa ng dalaga at sabay yakap sa kaibigan. Dumaan ang mga buwan na tuluyan ng gumaling ang ama ni Marisa. Sa kabilang banda naman ay lalo pang napaganda ni Leona ang kumpanya kasama ang kaibigang si Marisa. At mula noon ay lalo pang naging masaya si Don Henry sa nakitang pagbabago ng kanyang anak. Ang kwentong ito ay nagpapatunay lamang na lahat ng bagay ay maaaring magbago. Hindi man ito ngayon, pero darating ang araw na ito ay masisilayan din ng iba.